Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na ang inyong mga puso. Ngayon, samahan niyo akong muling maglakbay sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig, tiwala, at kung paano ang isang pusong sinaktan ay maaaring maging simula ng isang hindi inaasahang pagbangon. May mga pagkakataong ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas ng sariling halaga at sa pagbuo ng isang mas matibay na kinabukasan. Ang init ng umaga ay mahimbing pa sa malawak na hacienda Maligaya, ngunit sa loob ng malaking kusina, abala na si Sinag. Maaga siyang gumising para ihanda ang paboritong agahan ng kanyang asawa, si Lakan. Ang amoy ng sariwang kape at sinangag ay kumalat sa buong silid. Kasama ang tamis ng tosino na dahan-dahang naluluto. Inayos niya ang mesa para sa dalawa. Inilabas ang porselanang binili pa nila sa Italy noong honeymoon nila. Isang porselana na punong-puno ng alaala ng isang pag-ibig na akala niya'y walang hanggan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, tila ang mga alaala na lang ang natira. Pumasok si Lakan, hindi man lang binigyan ng tingin ang mesa. Nakatutok ang kanyang mga mata sa screen ng mamahaling telepono. Ang hintuturo ay mabilis na nagtatype. "Magandang umaga, Lakay." Malambing na bati ni Sinag. Inabot ang tasa ng kape. Ngumiti siya. Pilit pinaparamdam ang init ng presensya niya. Tumingin si Lakan. Isang mabilis na sulyap lang at kinuha ang tasa. "Umaga." Maikling tugon niya. Bumalik agad ang tingin sa telepono. "May importante akong kausap. Huwag kang maingay." Napakagatlabi si Sinag. Paulit-ulit na senaryo. Dati, bawat agahan ay puno ng tawanan at pagpaplano. Ngayon, ang tanging ingay ay ang pag-click ng keys sa telepono ni Lakan at ang pagtunog ng mga mensahe. Ang haplos ng kamay ni Lakan ay napalitan ng lamig. Ang mga matang dating nagniningning para sa kanya ay malabo na, laging malayo. Naramdaman ni Sinag ang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na unti-unting lumalaki, sumisiksik sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Alam niya na matagal nang may mali, ngunit pilit niya itong binabaliwala. Ayaw niyang harapin ang katotohanang ang kanilang maligaya ay isa na lang hacienda na walang kaligayahan. Kinahapunan, naghanda si Sinag para sa taunang family dinner ng mga De Vera. Ito ay isang tradisyon, ngunit para kay Sinag, isa itong pagsubok. Ang kanyang biyanang babae, si Inang Dian Soriano, ay hindi kailanman naging mainit sa kanya. Para kay Inang Dian, si Sinag ay isang simpleng babae na hindi nababagay sa pamilya nilang mayaman at may pangalan. Napakasikip ng gown na isinuot ni Sinag, parang laging sumisikip ang kanyang dibdib sa presensya ng biyanan. Nang bumaba siya sa grand staircase ng mansyon, nakita niya agad ang pagtitipon sa malawak na sala. Si Inang Dian ay nakaupo sa gitna, nagbibigay ng matalim na tingin sa bawat papasok. Ngumiti si Sinag, lumapit para bumati. "Nandito ka na pala, Sinag." Bungad ni Inang Dian, walang kahit kaunting init sa boses. "Akala ko hindi ka nalalabas. Marahil ay abala ka sa pagpapaganda para sa iyong Lakan." Maraming mata ang napatingin kay Sinag at naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Nilingon niya si Lakan na nakatayo sa isang sulok, nakikipag-usap sa ilang business partners, ngunit walang reaksyon sa sinabi ng ina. Tila bingi sa pangmamaliit na nararanasan niya. Maya-maya, may pumasok sa pinto. Isang babaeng balingkinitan, may mahaba at itim na buhok at malaking nangiti sa labi. Si Clara Reyes. Nagulat si Sinag. Si Clara, na nakilala niya sa isang charity event, ay ipinakilala ni Lakan bilang isang bagong kasosyo sa negosyo. Ngunit ngayon, ibang-iba ang aura niya. Ang nangiti niya kay Lakan ay puno ng paghanga, at ang paghawak niya sa braso nito ay masyadong malapit
para sa isang kasosyo lang. Mama Dian, Kuya Lakan, masiglang bati ni Clara. Lumapit sa kanila na tila matagal na silang magkakilala. Yumakap siya kay Inang Dian. Napakarami ninyong bisita. Sana ay hindi ako nakakaistorbo. Ikaw pa, Clara? Sagot ni Inang Dian. May kakaibang lambing sa boses na hindi pa naririnig ni Sinag. Dapat ay mas maaga ka pa rito. Masisiyahan sila ka na makiyahita ka. Mabilis na gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Clara nang tumingin siya kay Lakan. Saka lang niya napansin si Sinag. Ang kanyang ngiti ay naging matamis. Ngunit may kakaibang kinang sa mga mata na hindi mapaliwanag ni Sinag. Oh, hi Ate Sinag. Nandito ka rin pala. Ang salitang ate ay binigkas niya ng may pino. Halos nakakasuklam na pagpapanggap. Para itong isang malabong selyo sa isang sulat na puno ng kasinungalingan. Naramdaman ni Sinag ang paglamig ng buong katawan. Isang senyales ng panganib ang bumulong sa kanyang isip. Malalim na ang gabi. Pagkatapos ng hapunan na puno ng tensyon, kung saan si Clara ang naging sentro ng atensyon, umakyat si Sinag sa silid tulugan nila. Hindi niya maintindihan ang pagbabago sa kilos ni Lakan, ang pagiging malapit niya kay Clara, at ang kakaibang pagtanggap ni Inang Dian sa babae. Naglakad siya papunta sa terrace, kung saan tanaw ang malawak na hardin ng Hacienda Maligaya. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang kanyang isip ay mainit sa pag-iisip. Bigla, narinig niya ang mga boses mula sa ibabang bahagi ng bahay, malapit sa opisina ni Lakan. Sumilip siya. Nakita niya sina Lakan at Inang Diana nag-uusap sa balkonahe, mukhang seryoso ang kanilang usapan. Kailangan nating siguruhin na hindi ito magiging problema, Lakan. Bulong ni Inang Dian na malakas pa rin para marinig ni Sinag. Kapag naipatupad na ang malaking plano, dapat ay wala nang sagabal. Huwag kayong mag-alala, Mama, sagot ni Lakan. Ayaw na rin naman niya sa hasyenda. Matagal na niyang sinasabi na malaki ito para sa kanya. Isa pa, mas magandang gamitin ang ari-arian na yan sa isang mas kapaki-pakinabang na paraan. Malaki ang kikitain natin. At yung isa? Tanong ni Inang Dian. Paano si Sinag? Kailangan natin siyang alisin bago pa maging komplikado ang lahat. Bago pa may malaman siya. Napasinghap si Sinag. Malaking plano? Ari-arian? Alisin? Ang mga salitang yon ay parang mga palaso na tumama sa kanyang puso. Ano ang pinaplano nila? Ang pinakamasakit ay ang boses ni Lakan. Napakalamig. Napakawalang pakialam. Tila siya ay isang balakid. Isang bagay na kailangan lang alisin. Sa pagpasok ni Lakan sa silid pagkatapos ng ilang oras, nagkunwari si Sinag na tulog na. Narinig niya ang paghinga ni Lakan, ang tunog ng pagpalit niya ng damit, at ang pagtulog nito na walang ni isang salitang binitawan. Nagising siya ng madaling araw, hindi na makatulog. Bumangon siya at naglakad patungo sa lumang aparador kung saan nakatago ang ilang gamit ng yumaong biyenan niyang lalaki, ang ama ni Lakan. Si Mang Ben. Siya lang ang tunay na nagmahal at nagpahalaga kay Sinag sa pamilyang De Vera. Hinanap niya ang lumang kahon ng mga liham at alaala ni Mang Ben. Nais niyang basahin ang mga sulat nito para maramdaman man lang ang pagmamahal na matagal nang nawala. Sa ilalim ng isang tumpok ng lumang litrato, may nakita siyang isang selyadong sobre. Hindi niya ito nakita dati. Para sa kanya ito, nakasulat ang kanyang pangalan sa kakaibang sulat kamay ni Mang Ben. Binuksan niya. Sa loob ay may isang liham na tila matagal nang nakatago at isang maliit na papel na may mga numero at titik na hindi niya maintindihan. Nagsimula siyang magbasa. Minamahal kong Sinag, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Alam kong mahihirapan ka sa pamilyang ito, ngunit alam kong matapang ka. Palagi kong nakikita ang ilaw sa mga mata mo, ang tibay ng loob mo. May isang bagay akong gustong ipagkatiwala sa iyo, isang bagay
na nakabaon sa kaibuturan ng lupa na matagal nang itinago. Ang Hacienda Maligaya ay higit pa sa nakikita ng mata. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang at hindi lahat ng kayamanan ay nasa ibabaw. Hanapin mo ang ilaw sa kailaliman. Ang totoo nitong halaga ay hindi sa istruktura ng bahay ko nanina, kundi sa kung ano ang nasa ilalim nito. May isang nakabaong katotohanan na dapat mong malaman at tanging ikaw lang ang aking pinagkakatiwalaan upang malaman at gamitin ito sa tama. Ang mga numero at titik na ito ay susi. Gamitin mo ang iyong puso at ang iyong isip. Hindi ako nagkakamali sa iyo, Sinag. Lumaban ka para sa tama. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kung ano ang nararapat. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binabasa ang huling mga linya. Ang mga numero at titik sa maliit na papel ay parang isang code. Ilaw sa kailaliman, nakabaong katotohanan. Ang mga salitang ito ay nagpatindig ng kanyang balahibo kasabay ng mga narinig niyang usapan ni Nalakan at Inang Dian kanina. Marahil ay may mas malalim na lihim ang Hacienda Maligaya, isang lihim na konektado sa malaking plano ng kanyang asawa at biyenan. Lumakad si Sinag patungo sa bintana. Sa labas, sa hardin, nakita niya si Lakan at Clara na magkasamang naglalakad, tumatawa ng malakas. Ang ilaw sa kanilang mukha ay tila nagniningning, ngunit para kay Sinag, ang liwanag na yon ay isang anino, isang huling alon ng kaligayahan na mabilis na naglalaho, puno ng sakit at pagtataksil. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa liham. Isang tinig ang bumulong sa kanyang isip, hindi lang ang boses ng pag-asa, kundi ang boses ng isang babala. Hindi lang ako ang nawawalan dito, lahat ay malapit ng magbago. Kinabukasan, hindi na nag-abala si Sinag na maghanda ng agahan. Ang init ng pag-asa na dati niyang nararamdaman tuwing umaga ay napalitan ng nagyayelong katotohanan. Magdamag niyang hawak ang liham ng kanyang biyenan, binabasa ito ng paulit-ulit na tila ba sa bawat salita ay may makikita siyang bagong kahulugan. Ang mga salita ng pagmamahal at tiwala mula sa yumaong si Mang Ben ay naging kalasag niya laban sa sakit na dulot ng mga buhay na kasama niya. Nang pumasok si Lakan sa kanilang silid matapos maligo, handa na si Sinag. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang mukha ay seryoso. Walang bahid ng ngiti. Itinupi niya ang liham at inilagay sa tabi. Hindi ka ba bababa para mag-agahan? Tanong ni Lakan. Abala sa pagpili ng isusuot na relo, hindi man lang siya tinitingnan. May gusto akong itanong sa'yo, Lakan. Diretsong sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sa wakas ay napalingon si Lakan. Bahagyang kumunot ang noo. Ano na naman yan, Sinag? Kung tungkol na naman yan sa party kagabi, tigilan mo na. Nag-overthink ka lang. Overthinking? Mahinang ulit ni Sinag, may halong sarkasmo. Ang makita kang kasama si Clara, ang makita kung paano kanya tingnan, at kung paano kang ngumiti sa kanya. Overthinking ba yon? Bumuntong hininga si Lakan, halatang naiinis. Si Clara ay business partner ko, at kaibigan siya ni Mama. Natural lang na maging magalang ako sa kanya. Ikaw ang gumagawa ng issue kung saan wala naman. Hindi ito issue, Lakan. Ito ay katotohanan. Tumaas na ang boses ni Sinag. Nakita ko kayo sa hardin. Narinig ko kayo ni Mama mo. May malaking plano kayo. May gusto kayong alisin. Ako ba yon, Lakan? Ako ba ang balakid na kailangan ninyong alisin? Natigilan si Lakan. Ang pagkainis sa mukha niya ay napalitan ng malamig na pagwawalang bahala. Lumapit siya kay Sinag. Ang mga mata ay walang emosyon. Hindi mo naiintindihan ang mundo ng negosyo, Sinag. May mga desisyon na kailangang gawin para sa ikabubuti ng kumpanya. At oo, kailangan mong umalis sa hacienda, pero hindi sa paraang iniisip mo. Anong paraan? Nanginginig na tanong ni Sinag. Masyado kang maraming tanong. Sagot ni Lakan. Tinalikuran na siya
at isinuot ang relo. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo sakop. Asawa lang kita, Sinag. Hindi ka kasosyo sa negosyo ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Asawa lang, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, ng lahat ng pagmamahal na ibinigay niya, ito lang ang halaga niya. Isang bagay na pag-aari, hindi isang kabiyak. Bumaba si Sinag, nagulong-gulo ang isip. Naabutan niya si Inang Dian sa malaking dining hall. Nag-iisang nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Sa tabi nito ay si Clara na masayang nagkukwento tungkol sa isang shopping trip. Tila isa na siyang permanenteng dekorasyon sa bahay na yon. Nang makita nila si Sinag, tumigil sa pagtawa si Clara. Ngumiti ito ng matamis. "Good morning, Ate Sinag." Hindi sumagot si Sinag. Tumingin siya ng diretso kay Inang Dian. "Mama Dian, kailangan po nating mag-usap." Ibinaling ni Inang Dian ang tingin mula sa dyaryo. Ang mga mata ay matalim. "Tungkol saan?" "Kung tungkol ito sa pag-iyak-iyak mo kagabi, wala akong panahon para diyan." "Tungkol po ito sa plano ninyo ni Lakan," matapang na sabi ni Sinag. "Tungkol sa pagpapaalis ninyo sa akin." Ngumisi si Inang Dian, isang ngisi na puno ng tagumpay. "Mabuti naman at nalaman mo na. At least, hindi na tayo mahihirapan pang magpaliwanag." Kalmado niyang inilapag ang tasa ng kape. "Sinag, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Hindi ka nababagay kay Lakan." At si Clara po ang nababagay? Hindi napigilang tanong ni Sinag na patingin sa babaeng nakaupo na tila isang anghel. "Oo," walang pag-aalinlangang sagot ni Inang Dian. Si Clara ay matalino, galing sa magandang pamilya, at alam niya ang lugar niya sa mundo ng negosyo. Kaya niyang tulungan si Lakan na palaguin ang Corona Holdings. "Ikaw? Ano ang nagawa mo? Magluto at mag-ayos ng bahay." Bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Sinag. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit parang may bumara sa kanyang lalamunan. May kinuha si Inang Dian mula sa isang folder sa tabi niya. Isang makapal na dokumento. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Sinag. Para mapadali ang lahat, tiningnan ni Sinag ang papel. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang gumimbal sa kanyang mundo. "Petition for divorce." "Pinahanda ko na yan," sabi ni Inang Dian. "Pirmahan mo na lang. Magiging bukas palad kami. Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit. Malayo dito." Tumingin si Sinag kay Clara na nakatingin sa kanya na may awa sa mga mata. Isang pekeng awa na mas masakit pa sa anumang insulto. Pagkatapos ay tumingin siya sa hagdanan kung saan nakatayo si Lakan, tahimik na nanonood, hindi kumikibo, hindi siya ipinagtatanggol. Hinahayaan ng niyang yurakan ng ina nito ang kanilang pagsasama. Iyon na. Ang huling hibla ng pag-asa ni Sinag ay naputol. Ang dagok ng katotohanan ay hindi na isang bulong. Isa na itong malakas na pagsabog na sumira sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Hindi alam ni Sinag kung paano siya nakalabas ng bahay. Ang tanging alam niya ay nagmamaneho na siya, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay napakatindi, halos hindi na siya makahinga. Nagtungo siya sa tanging lugar na alam niyang ligtas siya, ang apartment ng kanyang matalik na kaibigan, si Diwa. Nang buksan ni Diwa ang pinto at makita ang kalagayan ni Sinag, hindi na siya nagtanong. Niyakap niya agad ang kaibigan ng mahigpit. Doon, sa mga bisig ni Diwa, ibinuhos ni Sinag ang lahat ng sakit, lahat ng hinanakit. "Anong ginawa nila sa'yo, Nagi?" Malumanay na tanong ni Diwa matapos siyang pakalmahin at bigyan ng isang basong tubig. Kinuwento ni Sinag ang lahat. Ang pagiging malamig ni Lakan, ang pagdating ni Clara, ang pag-uusap na narinig niya, ang liham ng kanyang biyenan, at ang divorce papers na inilatag sa harap niya na parang isang basura. Mga walang hiya sila. Nanggigigil na, sabi ni Diwa.
Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa pamilyang yan, ganyan lang, itatapon ka na lang nila basta-basta? Wala na, Diwa. Tapos na. Humihikbing sabi ni Sinag. Siguro dapat ko na lang pirmahan para matapos na ang sakit. Huwag. Mabilis na sabi ni Diwa. Hinawakan ang mga kamay ni Sinag. Huwag kang susuko ng ganoon kadali. May mali dito, Sinag. May malaking mali. Tumingin si Sinag sa kaibigan. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Isipin mo, sabi ni Diwa, ang boses ay seryoso. Bakit sila nagmamadaling paalisin ka? Bakit ngayon? At ano ang ibig sabihin ng liham ng Papa Ben mo? Ilaw sa kailaliman? Nakabaong katotohanan? Hindi yan basta-basta nagi. May tinatago sila. Isang bagay na napakahalaga. Ang mga salita ni Diwa ay parang isang ilaw sa madilim na silid ng isipan ni Sinag. Nawala ang paghihinagpis, napalitan ito ng pag-iisip. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Naaalala mo ba? Pagpapatuloy ni Diwa. May mga naikukwento ka sa akin dati. Mga aksidenteng pag-uusap na naririnig mo. Mga meeting nila ka na hindi ka pwedeng lumapit. Mga binabanggit ni Papa Ben tungkol sa tunay na halaga ng lupa ng hasyenda. Biglang may naalala si Sinag. Isang gabi, ilang buwan bago mamatay si Mang Ben, narinig niya itong kausap ang isang abogado sa telepono. Binanggit nito ang tungkol sa geological survey at mineral rights. Noong panahong iyon, hindi niya ito pinansin. Akala niya ay bahagi lang iyon ng ordinaryong negosyo. Ngayon, ang mga salitang iyon ay may bago at nakakatakot na kahulugan. Ang malaking plano, ang pagpapaalis sa kanya, ang liham, ang mineral rights, ang lahat ng ito ay magkakakonekta. Hindi lang siya inaalis dahil kay Clara. Inaalis siya dahil may gusto silang makuha. Isang bagay na marahil ay alam ni Mang Ben na ipaglalaban niya. Tumayo si Sinag. Ang pagyanig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Kinuha niya ang divorce papers mula sa kanyang bag at tiningnan ito. Ang pangalan niya ay nakasulat doon. Naghihintay ng kanyang pirma para sa kanyang pagsuko. Lumakad siya patungo sa salamin sa sala ni Diwa. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may mapupulang mata, magulong buhok, at pusong wasak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang kislap. Ang kislap ng paglaban. Ang ilaw na nakita ni Mang Ben sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa dokumento, hindi para pirmahan, kundi para lukutin. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Inayos niya ito at maingat na ibinalik sa bag. Hindi, bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay matatag na ngayon. Hindi ako aalis na parang talunan. Ang desisyon ni Sinag na huwag sumuko ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang sakit ay naroon pa rin, isang matalim na kirot sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Ngunit ngayon ay may kasama na itong layunin. Hindi na siya iiyak para sa pag-ibig na nawala. Gagamitin niya ang kanyang talino para sa katotohanang dapat lumabas. Sa tulong ni Diwa, nagsimula siyang mag-imbestiga. Ang Hacienda Maligaya na dati niyang tahanan at paraiso ay naging isang malaking palaisipan na kailangan niyang buuin. Sinimulan niya sa pinakasimpleng bagay, ang mga lumang dokumento at libro sa maliit na library ni Mang Ben, isang lugar na bihirang pasukin ni Nalakan at Inang Dian. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahan siyang pumasok sa library. Ang amoy ng lumang papel at katad ay sumalubong sa kanya. Sinindihan niya ang isang maliit na lamp at sinimulan ang paghahanap. Sa ilalim ng isang makapal na libro tungkol sa agrikultura, nakikita niya ang isang ledger. Hindi ito ledger ng negosyo. Ito ay personal na talaarawan ni Mang Ben. Sa loob nito, nakasulat ang mga transaksyon, mga utang at mga kasunduan,
Lahat ay may kinalaman sa pagbili ng lupa ng Hacienda Maligaya. Maraming taon na ang nakalipas. May isang pangalan na paulit-ulit na nababanggit, ang pamilya Jimenez. At may mga tala tungkol sa isang sapilitang pagbebenta sa presyong napakababa. Napakagatlabi si Sinag. Ang pundasyon ng kanilang kayamanan ay may bahid ng kasalanan. Sa mga huling pahina, nakita niya ang mga tala tungkol sa geological survey na naalala niya. May mga resibo mula sa isang kilalang kumpanya ng pagmimina at mga report na puno ng technical na jargon, ngunit isang salita ang namukod-tangi. Significant rare earth mineral deposits. Ang lupa na kinatatayuan ng kanilang tahanan, ang hardin kung saan sila naglalakad, ay hindi lang basta lupa. Isa itong minahan ng ginto. O mas higit pa, dito na pumasok ang pinakamalaking desisyon na kailangan niyang gawin. Alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong hindi lang nakakaalam ng batas, kundi nakakaalam din ng mga lihim ng pamilya De Vera. Kinabukasan, nag-empake si Sinag ng maliit na bag. Nagpaalam na bibisitahin ang isang may sakit na kamag-anak sa probinsya. Isang kasinungalingan na madaling pinaniwalaan ni Nalakan at Inang Dian, na masaya pa ngang mawawala siya kahit ilang araw. Ang totoo, nagtungo siya sa isang maliit na bayan sa Laguna, kung saan nakatira ang kanyang tita Linda, si Attorney Linda Jimenez, kapatid ng kanyang ina, isang matapang at matalinong abogado na matagal na niyang hindi nakikita. May dahilan kung bakit sila nagkalayo. Si Tita Linda ang abogado ng pamilyang Jimenez, ang pamilyang sa pilitang pinagbentahan ng lupa ng Hacienda Maligaya. Ang hidwaan sa pagitan ng mga De Vera at Jimenez ay malalim at personal. Kumatok si Sinag sa pinto ng simpleng bahay ni Linda. Bumukas ito at bumungad ang isang babaeng nasa mga huling bahagi ng 50s. May matalas na mga mata at buhok na may mga hibla na ng puti. Ang sorpresa sa mukha ni Linda ay mabilis na napalitan ng pag-aalala nang makita ang pamumugto ng mga mata ng pamangkin. Sinag, anong nangyari sa'yo? Sa loob, sa harap ng isang tasang mainit na tsokolate, ikinuwento ni Sinag ang lahat. Ang pagtataksil, ang divorce papers, at ang mga natuklasan niya sa ledger ni Mang Ben. Inilapag niya ang liham at ang coded na papel sa mesa. Tahimik na nakinig si Linda. Nang matapos si Sinag, kinuha niya ang liham at binasa ito. Tinitigan niya ang code. Si Ben, kahit kailan ay may konsensya siya, mahinang sabi ni Linda. Alam kong hindi siya sang-ayon sa ginawa ng kanyang mga magulang noon. Sinubukan niyang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Tumingin siya kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng galit at awa. Ang tatay ni Lakan ay nagkasala sa aming pamilya, Sinag. Inagaw nila ang lupang yon sa amin. Ngunit si Ben, bago siya mamatay, ay palihim na nakipag-ugnayan sa akin. Sinabi niya na may paraan para maibalik ang nararapat sa amin. Isang paraan na hindi sisira sa kanyang sariling pamilya. Iyon siguro ang tinutukoy niya sa liham na ito. Kinuha ni Tita Linda ang isang lumang mapa mula sa kanyang cabinet. Isang mapa ng orihinal na lupain ng mga Jimenez. Itinabi niya ito sa kopya ng mapa ng Hacienda Maligaya na dala ni Sinag. Tingnan mo, turo ni Linda. Ang code na ito, hindi ito mga numero at titik lang. Ito ay mga coordinates. Mga coordinates na tumuturo sa isang partikular na lokasyon sa loob ng hacienda. Ginamit nila ang isang lumang libro ng cryptography na pag-aari ng yumaong asawa ni Linda para i-decode ang mensahe. Ang mga numero ay longitude at latitude at ang mga titik ay mga keyword. Unti-unting nabuo ang mensahe. Sa ilalim ng puno ng mangga na itinanim ni Lola Elia, 10 metro sa kanluran, naroon ang orihinal na titulo ng lupa at ang kasunduan sa mineral rights. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang puno ng mangga na yon, ito ang paboritong lugar ni Mang Ben. Doon sila madalas mag-usap. Doon niya sinabi kay Sinag
na siya ang tunay na yaman ng hasyenda. Ang kasunduan sa mineral rights. Hulong ni Tita Linda, tila hindi makapaniwala. Ibig sabihin, kahit na naibenta ang lupa, ang karapatan sa anumang mineral na makikita sa ilalim nito ay nanatili sa orihinal na may-ari, sa pamilya natin. At sigurado akong isinama ni Ben ang pangalan mo dyan bilang tagapagmana o katiwala. Ito na ang bomba. Ang Corona Holdings, si Lakan at si Inang Dian ay maaaring magmay-ari ng lupa, ng bahay, ng lahat ng nasa ibabaw. Ngunit ang tunay na kayamanan na nasa ilalim, ang bilyon-bilyong pisong halaga ng rare earth minerals ay hindi kanila. Pero paano nila ito mapapadevelop kung wala sa kanila ang rights? Tanong ni Sinag. Diyan napapasok ang kanilang malaking plano. Paliwanag ni Linda, ang boses ay naging matalas na parang isang abogado sa korte. Plano nilang i-reclassify ang lupa mula residential patungong industrial. Kapag nagawa nila yon at na-secure ang permit mula sa gobyerno, susubukan nilang i-claim ang rights sa pamamagitan ng mga legal na butas. At para magawa yon, kailangan nilang siguruhin na walang hahadlang, walang magkiklaim. Kailangan kanilang alisin sa eksena. Sinag. Dahil ikaw, bilang asawa ni Lakan at pinagkakatiwalaan ni Ben, ang pinakamalaking banta sa kanilang kasakiman. Ang pagbisita kay Tita Linda ay nagbigay linaw sa lahat. Ang mga anino ng nakaraan, ang kasalanan ng mga Divera, ang pagsisisi ni Mang Ben, ang nawalang mana ng mga Jimenez ay nagtipon-tipon para buuin ang isang malinaw na larawan ng kasakiman at pagtataksil. Bago umuwi si Sinag, binigyan siya ni Tita Linda ng isang mahigpit na yakap. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nasa likod mo ako. Pero kailangan mong maging matalino. Huwag mong ipahalata na may alam ka. Hayaan mo silang isipin na isa ka pa ring talunang biktima. Samantala, maghahanda tayo. Aayusin natin ang lahat ng legal na papeles. At kapag handa na ang lahat, ibibigay natin sa kanila ang sorpresa ng kanilang buhay. Hawak ni Sinag ang mapa at ang mga dokumentong ibinigay ng kanyang tiyahin. Sa kanyang pag-uwi, pabalik sa Hacienda Maligaya, hindi na siya ang babaeng umiiyak at nasasaktan. Ang babaeng bumabalik ngayon ay isang estratehista. Isang mandirigma na naghahanda para sa isang laban na hindi pa nila alam na nagsimula na. Pumasok siya sa malaking gate ng hasyenda. Ang mga mata ay nakatingin sa malaking bahay. Ngumiti siya ng mapait. Ang Hacienda Maligaya ay malapit ng maging isang larangan ng digmaan. At sa pagkakataong ito, hindi siya ang matatalo. Pagbalik ni Sinag sa Hacienda Maligaya, isang bagong maskara ang kanyang isinuot. Isang maskara ng pagiging talunan, ng isang babaeng sumuko na sa kanyang kapalaran. Ang dating matapang na tingin ay pinalitan niya ng malungkot na mga mata. Ang matatag na tindig ay naging baluktot na parang isang halamang nalalanta. At naging epektibo ito. Para kinalakan at inangdian, ang Sinag na bumalik ay ang Sinag na gusto nilang makita. Isang babaeng wasak, madaling kontrolin, at handa nang umalis. Hindi na nila siya pinapansin. Sa kanilang mga mata, siya ay isang anino na lang na naghihintay na maglaho. Ang atensyon nila ay nakatuon na sa kanilang malaking plano at sa pag-welcome kay Clara bilang bagong reyna ng mansyon. Ngunit sa likod ng maskarang ito, isang ibang Sinag ang kumikilos. Sa araw, ginagampanan niya ang papel ng isang asawang api. Naglilinis siya ng bahay, nagluluto at tahimik na tumatanggap ng mga masasakit na salita mula kay Inang Dian. Minsan, nakikita niya si Lakan at Clara na masayang naglalakad sa hardin, magkahawak kamay. Ang kirot ay naroon pa rin, isang apoy na hindi namamatay. Ngunit ginawa niya itong gasolina para sa kanyang determinasyon. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, ang kanyang silid ay nagiging isang war room.
Ang laptop na dati niyang ginagamit para sa mga recipe at online shopping ay puno na ngayon ng mga stock market charts, legal documents, at corporate profiles. Sa tulong ni Tita Linda sa mga tawag at ni Diwa sa pananaliksik, inaral niya ang bawat sulok ng Corona Holdings. Nalaman niyang ang kumpanya, bagamat mukhang matatag, ay may mga malalaking utang na ginamit para sa mga bagong investment na hindi pa kumikita. May mga leverage assets at mga pautang na nakasalalay sa inaasahang kita mula sa pagdevelop ng Hacienda Maligaya. Ang buong imperyo ng mga De Vera ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Naghihintay lang ng tamang alon para gumuho. Kailangan nating bilhin ang kanilang mga utang nagi, payo ni Tita Linda sa isang lihim na tawag. May mga bangko at financial institutions na handang ibenta ang mga utang na yon sa mas mababang halaga para mabawasan ang kanilang risk. Kung tayo ang magmamay-ari ng utang, tayo ang may control. Ito ang naging unang hakbang. Ginamit ni Sinag ang perang naipon niya mula sa mana ng kanyang mga magulang, kasama ang tulong pinansyal mula sa mga dating kasosyo ng kanyang ama na may tiwala sa kanya para unti-unting bilhin ang mga promissory notes ng Corona Holdings mula sa mga third-party lenders. Lahat ay ginawa sa ilalim ng isang shell corporation na itinayo ni Tita Linda, isang pangalan na hindi maidudugtong sa kanya. Sa mata ng mga De Vera, sila ay nagbebenta ng utang sa isang hindi kilalang investor. Ang hindi nila alam, ibinebenta nila ang kanilang kaluluwa sa babaeng hinahamak nila. Habang abala si Sinag sa kanyang lihim na operasyon, lalong naging kampante, sinalakan at inangdian. Ang araw ng pagdinig para sa kanilang divorce petition ay papalapit na. Si Clara ay halos araw-araw nang nasa mansyon, nag-asal na may-ari. Isang hapon, habang nag-ayos si Sinag ng mga halaman sa hardin, lumapit si Clara sa kanya. Suot nito ang isang mamahaling puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang inosenteng hitsura. "Ate Sinag," malambing na sabi ni Clara, "kamusta ka na? Sana ay okay ka lang. Alam mo, nalulungkot ako sa nangyayari sa inyo ni Kuya Lakan, pero siguro ito na talaga ang para sa inyo, para sa ikabubuti ng lahat." Tiningnan ni Sinag si Clara, pinanatili ang malungkot na ekspresyon. "Siguro nga," mahinang sagot niya. "Huwag kang mag-alala." Pagpapatuloy ni Clara, umupo sa tabi niya. "Si Kuya Lakan at Mama Dian ay mababait. Sigurado akong bibigyan kanila ng magandang simula, isang bagong buhay. Ako na ang bahalang kumumbinsi sa kanila." Inosente ang kanyang mga salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ipinapakita niya kung sino ang may kontrol. Ngumiti lang si Sinag ng pilit. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabunutan ng babae at isigaw ang lahat ng kasinungalingan nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang magtiis. Ang pinakamalaking hamon ni Sinag ay ang pagkuha ng sapat na voting shares sa Corona Holdings. Ang pagbili ng utang ay nagbigay sa kanya ng leverage, ngunit kailangan niya ng direktang pagmamay-ari para magkaroon ng boses sa boardroom. Dito na pumasok ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Nalaman ni Diwa sa kanyang masusing pananaliksik na may isang matandang miyembro ng board, isang pinsan ng yumaong si Mang Ben, na matagal nang hindi nasisiyahan sa pamamalakad ni Inang Dian. Si Mr. Crisologo ay isa sa mga orihinal na investor, ngunit isinantabi na siya at hindi na pinakikinggan. Sa tulong ni Tita Linda, nag-set up si Sinag ng isang lihim na pagpupulong. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng lungsod, ang Kape Payapa. Si Mr. Crisologo ay isang matandang lalaki na may malungkot, ngunit matatalas na mata. Sa simula, nag-aalinlangan siya. Ngunit nang ilatag ni Sinag ang lahat, ang plano ni Lakan at Inang Dian, ang katotohanan tungkol sa mineral rights
at ang kanyang detalyadong plano para iligtas ang kumpanya mula sa pagbagsak, nakita niya ang anino ni Mang Ben sa determinasyon ng babae. Ang pamangkin ko, si Ben. Palagi niyang sinasabi na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Lakan. Sabi ni Mr. Crisologo, may bahid ng lungkot sa boses. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pangarap at pawis, hindi sa kasakiman. Si Dayan, sinisira niya ang lahat ng pinaghirapan namin. Pumayag si Mr. Crisologo. Ibebenta niya ang kanyang shares, isang malaking porsyento na sapat para bigyan si Sinag ng makabuluhang kontrol sa Shell Corporation ni Tita Linda. Umalis si Sinag sa Kape Payapa na may bagong pag-asa. Ang mga piraso ng kanyang plano ay unti-unti nang nabubuo. Mayroon na siyang kontrol sa utang at malapit na siyang magkaroon ng kontrol sa shares. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang tiyempo. Sa wakas, dumating ang sulat mula sa korte. Ang petsa ng pagdinig ay naitakda na. Ipinakita ito ni Lakan kay Sinag isang gabi. Next week na, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Sana ay maging maayos ang lahat. Para sa kapakanan ng lahat, pirmahan mo na lang ang lahat at tanggapin ang alok namin. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Tumingin si Sinag sa petsa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lakan. Sa isang saglit, nakita niya ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Isang kirot ang muling dumaan sa kanyang puso. Ngunit mabilis itong nawala. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Habang nakatingin siya kay Lakan at kay Clara na masayang nag-uusap sa sala, na tila nagdiriwang na sa kanilang nalalapit na tagumpay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang ngiting hindi nila nakita. Hayaan ninyong magdiwang, bulong niya sa sarili, habang tinitingnan ng isang article tungkol sa kanila sa isang gossip magazine. Dahil yan na ang huling mga araw ng inyong kaharian. Ang paghahanda ay tapos na. Ang entablado ay nakahanda na. Ang kailangan na lang ay ang pagtaas ng kurtina para sa huling akto. Ang araw ng pagdinig ay dumating na may dalang malamig na hangin ng umaga. Para kay Lakan, ito ay isang formalidad na lang, isang huling hakbang para tuluyan ng maalis ang anino ni Sinag sa kanyang buhay. Habang isinusuot niya ang kanyang Italian suit na nagkakahalaga ng ₱250,000, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang matagumpay na lalaki, ang tagapagmana ng Corona Holdings, ang kinabukasan ng imperyo ng mga De Vera. Si Sinag ay isang kabanata na kailangan ng isara. Pagbaba niya, naroon na si Inang Dian, nakasuot ng isang eleganteng itim na terno. Ang mukha ay matigas na parang marmol. Sa tabi nito ay si Clara, nakaputing bestida na tila isang birhen. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Sila ang perpektong larawan ng kapangyarihan at karangalan. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Inang Dian. Tapusin na natin ito para matahimik na ang lahat. Matagal na po akong handa, ma. Sagot ni Lakan. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oras na para itama ang mga pagkakamali. Pagdating nila sa korte, ang kanilang mga abogado ay naghihintay na. Pumasok sila sa silid na puno ng kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay nagsasabing sila ang mananaw. Umupo sila sa kanilang pwesto at sa kabilang panig nakita nila si Sinag. Simple lang ang suot niya, isang kulay krema na bestida na walang anumang palamuti. Tahimik siyang nakaupo sa pagitan ni Tita Linda, na mukhang professional at matalas sa kanyang itim na business suit, at ni Diwa, na mahigpit ang hawak sa kamay ng kaibigan. Walang bakas ng luha sa mga mata ni Sinag. Mayroon lamang isang hindi maipaliwanag na katahimikan, isang kalmadong lakas na nagbigay ng kakaibang kaba kay Lakan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ano naman ang magagawa niya? Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ng mga De Vera, isang kilalang corporate lawyer,
ang unang tumayo. Sa kanyang malakas at makapangyarihang boses, ipininta niya ang isang larawan ni Sinag bilang isang asawang pabigat. Your Honor, simula ng abogado, ang aming kliyente, si G. Lacan de Vera, ay humihiling ng diborsyo dahil sa irreconcilable differences. Sa loob ng maraming taon, si Gingingam Sinag Bautista de Vera ay nabigong gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang karapat-dapat na kabiyak. Wala siyang naging makabuluhang kontribusyon sa paglago ng kanilang pamilya o ng kanilang negosyo. Sa katunayan, siya ay naging isang emosyonal na pabigat, isang hadlang sa mga pangarap at ambisyon ng aking kliyente. Bawat salita ay parang isang bato na ibinabato kay Sinag. Tiningnan niya si Lacan na nakatingin ng diretso sa hukom, tumatango na, tila sumasang-ayon sa bawat kasinungalingan. Si Inang Dian ay nakangisi, habang si Clara ay may panyong nakatakip sa bibig, nagkukunwaring naaawa. Naramdaman ni Sinag ang paghigpit ng hawak ni Diwa sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Huwag ngayon. Magtiis ka. Nagpatuloy ang abogado. Inilahad ang kanilang bukas palad na alok. Isang beses na bayad na 10 milyong piso at ang pagpapaubaya sa kanya ng isang condominium unit sa syudad. Ang Hacienda Maligaya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon dahil sa potensyal nitong pang-industriya ay mananatili sa mga De Vera. Ito ay isang insulto na binalot sa kunwaring kabaitan. Nang matapos ang abogado, bumaling ang hukom kay Sinag. Geng De Vera, meron ka bang gustong sabihin bilang tugon? Ito na ang sandali. Dahan-dahang tumayo si Tita Linda, ngunit pinigilan siya ni Sinag sa isang senyas. Siya mismo ang tumayo. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Salamat po, Your Honor. Nagsimula si Sinag. Ang boses niya ay malinaw at matatag. Walang bahid ng panginginig. Nagulat sina Lacan at Inang Dian. Hindi ito ang boses ng isang babaeng umiiyak na inaasahan nila. Una po sa lahat, pagpapatuloy niya, sumasang-ayon po ako sa petisyon para sa diborsyo. Panahon na po talaga para tapusin ang isang pagsasamang matagal ng patay. Isang alon ng sorpresa ang dumaan sa panig ng mga De Vera. Hindi sila makapaniwala sa narinig, ganoon lang kadali. Pangalawa, dagdag ni Sinag, tinatanggihan ko po ang kanilang alok. Hindi ko kailangan ng 10 milyong piso. Hindi ko kailangan ng kondominium. At lalong hindi ko kailangan ang Hacienda Maligaya. Sa pagkakataong ito, ang sorpresa ay naging pagkabigla. Maging ang hukom ay bahagyang itinaas ang kanyang salamin. Si Inang Dian ay napanganga. Si Lacan ay kumunot ang noo, puno ng pagkalito. Ano ang laro niya? Bakit niya tatanggihan ng isang bilyonaryong ari-arian? Bakit? Hindi napigilang tanong ng abogado ng mga De Vera. Tumingin si Sinag ng diretso sa kanila, kay Lacan, kay Inang Dian, at kay Clara. Isang malamig na kislap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Dahil ang isang bahay, gaano man ito kalaki o kamahal, ay walang halaga kung ang pundasyon nito ay bulok. At ganoon din sa isang kumpanya. Ang tunay na halaga nito ay wala sa pangalan o sa gusali, kundi sa kung sino ang tunay na may kontrol sa pundasyon nito. Hindi na unawaan ni Lacan ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman nila ang panganib. Your Honor, sabi ni Sinag, bumaling muli sa hukom. Ang dahilan kung bakit hindi ko kailangan ng kanilang mga ari-arian ay dahil sa mga nakalipas na buwan, habang abala sila sa pagpaplano ng aking pag-alis, ako naman ay abala sa paghahanda para sa aking pagdating. Sa senyas ni Sinag, tumayo si Tita Linda. Dala niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Inilatag niya ito sa harap ng korte. Ano yan? Kinakabahang tanong ni Lacan. Ito? Sabi ni Sinag, kumuha ng isang dokumento. Ito ay katibayan na ang isang shell corporation na pag-aari ko
ang bumili ng malaking porsyento ng mga commercial loans at utang ng Corona Holdings mula sa iba't ibang bangko. Sa madaling salita, ako na ngayon ang isa sa mga pangunahing pinagkakautangan ng kumpanya ninyo. Namutla si Inang Dian. Imposible! Ngumiti si Sinag. Hindi pa ako tapos. Kumuha siya ng isa pang set ng mga papel at ito ay mga deed of sale. Katibayan na ang parehong korporasyon ay bumili rin ng sapat na bilang ng shares mula sa mga miyembro ng board na matagal nang hindi nasisiyahan sa inyong pamamalakad, kabilang na ang malaking porsyento mula kay G. Crisologo. Nanlaki ang mga mata ni Lakan, hindi makapaniwala sa narinig. Si Mr. Crisologo, ang pinsan ng kanyang ama, inangat ni Sinag ang kanyang tingin mula sa mga papel at tinitigan sila isa-isa. Ang bawat tingin ay parang isang suntok. Kaya kung pagsasamahin ang shares na nabili ko at ang kapangyarihan na hawak ko bilang inyong accreditor, Your Honor, mga Ginoo at Ginang, ipinapaalam ko po sa inyo na ako na ngayon ang nagmamay-ari ng mayorya ng shares, ang majority shareholder ng Corona Holdings. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Para itong isang bomba na sumabog ng walang tunog. Si Lakan ay napanganga. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho na parang bula. Si Inang Dian ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang muka ay nag-iba-iba mula sa pula, sa galit hanggang sa puti sa takot. At si Clara, ang maskara ng inosente, ay tuluyan ng nabakbak at ang lumabas ay ang mukha ng purong sindak. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay biglang naging isang bangungot. Tumingin si Sinag sa kanila. Sa 3 taong sumira sa kanyang buhay, sa wakas, ang lahat ng sakit, lahat ng luha ay nagkaroon ng kahulugan. At sa harap ng lahat, isang maliit, matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At iyan ang dahilan kung bakit ako lang ang may karapatang magpasya sa kapalaran ng Corona Holdings. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Maligaya mula sa korte ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang nagsasalita. Si Lakan ang nagmamaneho, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Nakatingin lang sa daan pero hindi ito tunay na nakikita. Ang mga salita ni Sinag ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isip. Bawat isa ay isang malakas na dagok na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Ako na ngayon ang majority shareholder. Si Inang Dian ay nakaupo sa passenger seat. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Ngunit ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib ay nagpapakita ng nag-aalab na galit sa loob. Si Clara naman ay nasa likuran, tahimik na umiiyak. Ang kanyang mga pangarap na maging ginang de Vera ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Pagpasok pa lang nila sa gate ng mansyon, hindi na napigilan ni Inang Dian ang sarili. Paano nangyari yon, Lakan? Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Paano mo hinayaang mangyari yon? Isang babaeng wala namang alam sa negosyo. Nilinlang tayo sa sarili nating pamamahay. Sumabog ang galit na matagal nang kinikimkim ni Lakan. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa manibela. Ako? Bakit ako ang sinisisi ninyo? Kayo ang may gusto nito. Kayo ang nagtulak sa akin na iwan siya. Kayo ang nagsabi na isa lang siyang basura na kailangang itapon. Dahil mahina ka, ganti ni Inang Dian. Kung naging matalino ka lang sana, kung hindi ka nagpadala sa tukso ng babaeng yan, sabay duro kay Clara sa likuran, hindi sana tayo umabot sa ganito. Pinagkatiwalaan mo ang isang ahas sa loob ng pamamahay mo. Ako pa ngayon ang may kasalanan, humagulhol si Clara. Ginawa ko lang ang lahat para sa inyo. Ang dati larawan ng isang matatag na pamilya ay naging isang eksena ng paninisi at pag-aaway. Ang kanilang kaharian ay hindi pa man opisyal na nawawala, pero sa loob ay wasak na. Ang bangungot ay hindi natapos doon.
Pagpasok ni Lacan sa kanyang opisina sa mansyon, sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono. Ang unang tawag ay mula sa kanilang pinakamalaking investor. Lacan, narinig ko ang nangyari sa korte. Sabi ng boses sa kabilang linya, malamig at walang emosyon. I'm sorry, but we have to pull out our investment. Masyadong delikado ang sitwasyon. We can't risk our money on a company with an unstable leadership. Ano? Hindi ninyo pwedeng gawin yan. Matagal na tayong magkasosyo. Sigaw ni Lacan, desperado. Business is business, Lacan. Good luck. At ibinaba na ang telepono. Hindi pa siya nakakabawi. Tumunog ulit ito. Ang bangko. Mr. De Vera, due to the recent developments and the significant shift in your company's ownership structure, we are officially calling in your outstanding loans. You have 30 days to settle your accounts. Sunod-sunod ang mga tawag, mga kasosyo na bumabawi sa kontrata, mga supplier na humihingi ng agarang bayad. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang Corona Holdings, ang korona ng pamilya De Vera, ay nasa kamay na ng iba at walang gustong makipagsapalaran sa isang haring natalo. Napasabunot si Lacan sa kanyang buhok, ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan ay napalitan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Nawawala ang lahat. Habang nagkakagulo ang mundo ng mga De Vera, si Clara ay gumawa ng sarili niyang desperadong hakbang. Alam niyang wala na siyang mapapala kina Lacan at Inang Dian. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Kinagabihan, pinuntahan niya si Sinag. Naabutan niya ito sa lumang library ni Mang Ben. Kalmadong tinitingnan ang mga dokumento ng kumpanya. Pumasok si Clara na may mga luha sa mata. Ang itsura ay kaawa-awa. Ate Sinag, pwede ba tayong mag-usap? Nagsusumamong sabi niya. Alam kong galit ka sa akin, pero maniwala ka. Hindi ko sinasadya ang lahat. Nadala lang ako. Ginamit lang ako ni Lacan at ng nanay niya. Hindi inangat ni Sinag ang kanyang tingin mula sa mga papel. Talaga? Mahinang tanong niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Oo, totoo. Pagpapatuloy ni Clara, lumuluhod na sa sahig. Patawarin mo na ako, Ate Sinag. Tulungan mo ako. Huwag mo akong idamay sa galit mo sa kanila. Kaibigan mo ako, di ba? Sa wakas ay tumingin si Sinag. Tinitigan niya si Clara mula ulo hanggang paa. Isang tingin na malamig at mapanuri. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa babaes. Kaibigan, ulit ni Sinag. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Clara, ang isang kaibigan ay hindi ahas na nag-aabang sa dilim. Ang isang kaibigan ay hindi sisirain ang tahanan mo para sa sarili niyang ambisyon. Hinawakan niya ang baba ni Clara at itinaas ito. Tapos na ang pag-arte mo. Wala ka ng entablado dito. Wala ka ring mapapala sa akin. Kung paano ka pumasok sa buhay namin, ganoon ka rin dapat matutong lumabas. Binitiwan niya si Clara at bumalik sa kanyang mesa. Umalis ka na, bago pa kita tawagin ng security. Naiwang nakaluhod si Clara, talunan at walang pag-asa. Ang huling barahan niya ay hindi umubra. Sa paglabas niya ng mansyon, alam niyang tapos na ang laro. Kinabukasan, ipinatawag ni Sinag ang isang emergency board meeting. Pumasok si Sinag sa boardroom ng Corona Holdings, kasama si Tita Linda at si Mr. Crisologo. Naroon na sina Lacan at Inang Dian, kasama ang ilang natitirang miyembro ng board na tapat pa rin sa kanila. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Umupo si Sinag sa pinakadulong upuan, ang upuan ng chairperson, isang lugar na pinangarap ni Lacan na maging kanya balang araw. Magandang umaga sa inyong lahat, nagsimula si Sinag. Ang boses ay professional at may autoridad. Ipinatawag ko ang pulong na ito bilang bagong majority shareholder ng Corona Holdings. Simula sa araw na ito, magkakaroon ng malaking pagbabago. Inanunsyo niya ang kanyang mga unang hakbang, isang full,
financial audit ng kumpanya, isang review sa lahat ng kasalukuyang proyekto at ang pansamantalang pag-freeze sa lahat ng non-essential spending. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kami ang nagtayo ng kumpanyang ito. Sigaw ni Inang Dian. Tumingin si Sinag sa kanya, hindi galit, kundi may awa. Ginang Soriano, kayo po, kasama si G. De Vera, ay mga miyembro na lang ng board ngayon. At ang inyong kapangyarihan ay nakadepende sa boto ng mayorya. At ako, ang mayorya. Walang nagawa si Nalakan at Inang Dian, kundi manood habang unti-unting binabaklas ni Sinag ang imperyong matagal nilang iningatan. Ang babaeng dati nilang inaapi ay siya na ngayong nagdidikta ng kanilang kapalaran. Pagkatapos ng pulong, halos masuka si Lakan sa galit at kahihiyan. Nagmamadali siyang umalis sa gusali. Habang naglalakad siya palabas, napatingin siya sa itaas. Ang malaking logo ng Corona Holdings ay nagniningning sa ilalim ng araw. Isang simbolo ng kapangyarihan at legasiya. Ang legasiya na dapat ay sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ito, hindi nakarangalan ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang mukha ni Sinag, ang kanyang matatag na mga mata, ang kanyang malamig na ngiti. Ang gusaling yon ay hindi na palasyo. Ito na ang kanyang libingan. Ang libingan ng kanyang mga pangarap, ng kanyang pangalan, at ng kanyang kinabukasan. At si Sinag ang naghukay nito. Lumipas ang ilang linggo na puno ng tensyon at pagbabago. Sa ilalim ng pamumuno ni Sinag, ang Corona Holdings ay sumailalim sa isang masusing paglilinis. Lahat ng maanumalyang transaksyon at mga proyektong ginawa para lang sa pansariling interes ni na Inang Dian ay inihinto. Ang buong kumpanya ay unti-unting bumabalik sa landas ng tunay na pagnenegosyo, hindi ng pagpapasikat. Ngunit ang pinakamalaking alaas ni Sinag ay hindi pa niya inilalabas. Ito ang lihim na nakabaon sa ilalim ng Hacienda Maligaya. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan bilang pinuno ng Corona Holdings, umupa siya ng isang international team of geologists and mining experts para magsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri sa lupain. Lahat ay ginawa niya ng may legal na permit at sa paraang transparent. Isang araw, ipinatawag niya ang media para sa isang press conference sa mismong hardin ng Hacienda Maligaya. Ang hardin kung saan siya minsang umiyak at kung saan siya nakakita ng pagtataksil. Nakatayo siya ngayon sa isang entablado, hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang isang visionaryong business leader. Sa likuran niya ay ang malaking mansyon, isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagsimula si Sinag, ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Inanyayahan ko kayo ngayon para ibahagi ang isang napakahalagang balita tungkol sa kinabukasan, hindi lang ng Corona Holdings, kundi ng buong komunidad na ito. Ipinakita niya sa isang malaking screen ang mga resulta ng geological survey, mga graph, charts, at mga 3D model ng ilalim ng lupa. Ang lupang kinatatayuan natin ngayon, ang Hacienda Maligaya, ay hindi lang isang tahanan o isang piraso ng real estate. Pagpapatuloy niya, sa ilalim nito, ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ay matatagpuan ang isa sa pinakamalaking deposito ng rare earth minerals sa buong rehiyon, isang yaman na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, isang bulungan ng pagkamangha at hindi paniniwala ang kumalat sa mga miyembro ng media. Ang kayamanang ito, dagdag ni Sinag, ang siyang dahilan ng malaking plano ng dating pamunuan ng Corona Holdings. Ang plano na i-reclassify ang lupa at paalisin ang sinumang hahadlang para solohin ang kita nito. Sa isang maliit at madilim na apartment sa syudad, kung saan sila pansamantalang tumutuloy matapos mapilitang umalis sa mansyon, pinapanood ni Nalakan at Inang Dian ang press conference sa isang lumang telebisyon. Nang marinig nila ang anunsyo ni Sinag,
para silang binuhusan ng nagyayelong tubig. Bilyon-bilyong dolyar. Nanginginig na bulong ni Lacan. Imposible. Ang mga mineral, halos hindi makapagsalita si Inang Dian. Totoo pala ang mga bulong-bulungan noon. Ang mga sinasabi ng tatay mo. Akala ko ay katang-isip lang niya yon. Napasuntok si Lacan sa pader. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang kamao. Hindi lang nila nawala ang kumpanya. Hindi lang nila nawala ang bahay. Ipinamigay nila ang isang kayamanan na hindi nila alam na nasa kanila pala. Ang kanilang kasakiman ay naging sanhi ng kanilang sariling pagkabulag. Ang pangarap nilang maging mas mayaman ay siyang mismong nagdulot ng kanilang pagbagsak sa kahirapan. Ngunit hindi pa doon natapos ang sorpresa ni Sinag. Gayunpaman, sabi ni Sinag sa TV, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang kayamanang ito ay may kasamang malaking responsibilidad at may kasama itong isang utang na kailangang bayaran. Inilabas niya ang isang lumang dokumento, ang huling testamento ni Mang Ben. Ayon sa huling habilin ng yumaong si G. Benjamin de Vera, ang aking pinakamamahal na biyenan, mayroon siyang isang kahilingan. Isang kahilingan na matagal nang binaliwala. Nakasaad dito na kung sakaling may matagpo ang anumang likas na yaman sa lupain ng Hacienda Maligaya, kalahati ng kikitain mula dito ay dapat ilaan para sa isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagmimina at sa pamilyang pinagmula ng lupang ito, ang pamilya Gimenez. Ito na ang huling dagok. Hindi lang nawala sa kanila ang kayamanan, kundi ipinapamukha pa ni Sinag sa buong mundo na sila ay mga anak at asawang walang utang na loob, na binaliwala ang huling kahilingan ng kanilang ama at asawa. Ang kanilang pangalan ay hindi na lang pangalan ng mga talunan sa negosyo. Ito na ngayon ang pangalan ng mga taong walang puso. Halos himatayin si Inang Dian. Si Lacan naman ay napaupo na lang sa sahig, tulala. Habang ang imahe ni Sinag sa TV ay tila isang diyosa ng hustisya na nagpaparusa sa kanila. Pagkatapos ng press conference, nagtungo si Sinag sa sementeryo. Dala niya ang isang pumpon ng puting bulaklak. Nilinis niya ang puntod ni Mang Ben at inilagay ang mga bulaklak dito. Umupo siya sa damuhan. "Papa Ben!" bulong niya, habang dumadampi ang hangin sa kanyang mukha. "Natupad ko na po ang pangako ko, ang liwanag na sinabi ninyo. Nakita ko na po. At sisiguraduhin kong ang liwanag na yon ay magiging pag-asa para sa maraming tao, hindi kasakiman para sa iilan." Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang bigat ng galit at paghihiganti ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang pakiramdam ng layunin. Ang kanyang laban ay hindi na lang tungkol sa sarili niya. Ito ay para sa tama. Ito ay para sa hustisya. Ito ay para sa pagtupad sa isang pangako. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, alam niyang isang bagong kabanata ang magsisimula. Ang pagbangon ng kanyang bagong imperyo. Isang imperyong itinayo, hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at integridad. Sa parehong oras, sa apartment, tumunog ang telepono ni Lacan, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Mr. de Vera?" sabi ng isang malamig na boses. "Tumatawag ako mula sa opisina ng sheriff dahil sa pag-call-in ng inyong mga utang sa bangko at ang pag-file ng bankruptcy ng inyong kumpanya. Ipinag-uutos po ng korte na i-freeze ang lahat ng inyong natitirang personal na assets, kabilang na ang inyong mga bank account at ari-arian, habang isinasagawa ang investigasyon." Binitiwan ni Lacan ang telepono. Nag-echo sa kanyang tainga ang huling mga salita. Freeze ang lahat ng assets. Wala na. Opisyal na. Wala na silang pera. Wala na silang bahay. Wala na silang pangalan. Wala nang natira. Napatingin siya sa kanyang ina, na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lacan ang tunay na bigat ng kanyang pagkakamali.
Ang korona ay hindi lang nalaglag. Ito ay nadurog at sila ay naiwang nakatayo sa gitna ng mga pira-piraso nito. Ang dating marangyang mundo nila Candevera ay kasing liit na ngayon ng isang baradong eskinita sa Quiapo. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng pinaghalong amoy ng usok, basura at piniritong pagkain sa lansangan. Ang malalambot na carpet ng mansyon ay napalitan ng magaspang at madikit na semento. Dito, sa gitna ng ingay at gulo ng syudad, natagpuan niya ang kanyang bagong kaharian, ang isang maliit na karinderya na nagbebenta ng mami sa halagang 50 pesos. Habang hinihigop niya ang mainit na sabaw, napatingin siya sa mga taong dumadaan, mga ordinaryong manggagawa, mga estudyante, mga tinderang nagmamadali. Dati, hindi man lang niya sila napapansin mula sa bintana ng kanyang air-conditioned na sasakyan. Ngayon, isa na siya sa kanila, isang anino sa karamihan. Ang bawat subo ng pagkain ay may kasamang pait ng alaala. Ang masasarap na almusal na inihahanda ni Sinag, ang mga eleganteng hapunan kasama ang mga business partners, ang buhay na kailanman ay hindi na niya mababalikan. Ang lahat ng yon ay ipinagpalit niya para saan? Matapos kumain, kinuha niya ang kanyang luma at basag na telepono, ang tanging koneksyon niya sa dati niyang buhay. Sa gitna ng kanyang desperasyon, may isang pangalan pa siyang kinakapitan. Si Clara. Ilang linggo na niya itong tinatawagan, ngunit laging cannot be reached. Ngayon, sinubukan niya ulit. Nagring ito ng isang beses, bago naputol. Sinubukan niya muli. Isang boses mula sa operator ang sumagot. The number you have dialed is no longer in service. Blocked. Hindi lang sa telepono, kundi sa buong buhay nito. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Para kay Clara, siya ay isang investment na nalugi at si Clara ay isang matalinong negosyante na alam kung kailan dapat bumitaw. Habang naglalakad siya pa uwi, napadaan siya sa isang newsstand. Isang pabalat ng magazine ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang pamilyar na mukha, nakangiti ng napakatamis habang nakakapit sa braso ng isang matandang lalaking dayuhan. Ang headline, Clara Reyes finds love and a new beginning abroad. Napatitig si Lacan. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkaawa sa sarili niya. Naging napakatanga niya. Ginamit siya. At tulad ng isang basahang marumi, ipinagpag lang siya at itinapon ng walang anumang pagsisisi. Ang bahay na kanipambahe na kanyang inuuwian ay isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng isang sira-sirang apartment building. Amoy luma at kulob ang hangin sa loob. Sa isang sulok, sa isang lumang kama, nakahiga ang kanyang ina. Si Inang Dian, ang dating makapangyarihan at eleganteng matriarch ng mga De Vera, ay isa na lamang payat at maputlang anino ng dati niyang sarili. Ang stress at kahihiyan ay nagdulot sa kanya ng malubhang karamdaman. Ang tanging lakas na natitira sa kanya ay ginagamit niya para manisi. Nasaan ka na namang galing? Bungad niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Naglalakwatsa ka na naman habang ako dito ay naghihirap. Kung pinakinggan mo lang sana ako, kung hindi ka naging inutil, hindi sana tayo nagkaganito. Hindi na sumasagot si Lacan. Sanay na siya. Araw-araw, ito ang salubong sa kanya. Ang mga salitang dati niyang kinatatakutan ay wala ng epekto. Para na lang siyang nakikinig sa isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ng parehong malungkot na kanta. Lumapit siya at inilapag ang isang maliit na supot ng gamot sa tabi ng kama. Inumin niyo na po yan, ma. Ayoko niyan. Murang gamot lang yan. Kailangan ko ang mga doktor ko sa St. Luke's. Kailangan ko ang mga gamot ko mula sa Amerika. Pagwawala ni Inang Dian. Kasalanan mo ito, Lacan. Kasalanan mo lahat. Tinalikuran na lang ni Lacan ang ina
at umupo sa isang sulok, sa sahig. Ramdam niya ang pagod hindi lang sa katawan, kundi hanggang sa kaluluwa. Walang katapusang paghihirap at paninisi. Ang dating paggalang at takot niya sa ina ay napalitan ng pagkasuklam at awa. Nakikita niya ngayon kung gaano kababaw ang pundasyon ng pagkatao nito. Lahat ay nakasalalay sa pera at kapangyarihan. Nang mawala ang mga iyon, wala nang natira, kundi isang matandang babaeng puno ng pait. Isang gabi, habang naghahanap ng trabaho online, gamit ang libreng wifi sa isang convenience store, napindot niya ang isang news link. Ito ay isang feature article tungkol sa babaeng muling bumangon. Ang mukha ni Sinag ay nasa screen, hindi na ang asawang simple at tahimik, kundi isang babaeng puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Habang nagsasalita sa harap ng daan-daang tao sa isang business conference, pinanood ni Lakan ang video. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang kinikita mo, sabi ni Sinag sa entablado. Ang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Nasa kung paano ka bumangon mula sa pagbagsak. Nasa kung paano mo ginagamit ang iyong lakas para tulungan ang iba. Ang itinatayo naming Bagong Araw Foundation ay hindi lang isang charity. Ito ay isang pangako. Isang pangako na mula sa bawat butil ng yaman na kukunin namin mula sa lupa. May katumbas itong pag-asa na ibabalik namin sa mga tao. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Sinag, ang babaeng minsan niyang tinawag na walang ambisyon, ay nagbibigay ngayon ng pag-asa sa napakaraming tao. Siya, ang dating hari ng Corona Holdings, ay isa na lang pulubi na nakikigamit ng wifi. Ang kabalintunaan ay isang matalim na sampal sa kanyang mukha. Sa pag-scroll niya sa article, may nakita siyang isang litrato, isang lumang litrato. Kinuha ito noong 2nd anibersaryo nila ni Sinag. Magkayakap sila sa ilalim ng puno ng mangga sa Hacienda Maligaya. Ang mga ngiti nila ay totoo. Ang saya sa kanilang mga mata ay hindi maipagkakaila. Naalala niya ang araw na yon, ang bango ng buhok ni Sinag, ang lambot ng kanyang mga kamay, ang pakiramdam na kumpleto siya, na nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya sa buhay. Paano niya nagawang bitawan ang lahat ng yon? Paano niya nagawang ipagpalit ang isang tunay na kayamanan para sa isang kumikinang na pekeng bato? Doon, sa malamig na sahig ng convenience store, sa gitna ng ingay ng mga customer at tunog ng cash register, bumagsak ang mga luha ni Lakan. Hindi luha ng galit o pagsisisi dahil sa nawalang pera. Ito ay luha ng isang malalim, masakit, at hindi na mababagong pag-unawa. Nawala sa kanya ang kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa kanya. At sa pagkawala nito, nawala rin niya ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan niya ang litrato, pinakatitigan niya ang mukha ni Sinag, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng niloko niya, ang babaeng minahal niya ng totoo kahit huli na para aminin. Bulong niya sa hangin, ang boses ay basag. Ano? Anong nagawa ko? Lumipas ang mga buwan. Ang pangalan ni Sinag Bautista ay naging kasing kahulugan ng tagumpay at pagbabago. Ang Corona Holdings, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay hindi lang nakabangon. Ito ay lumago sa paraang hindi kailanman nagawa ng mga De Vera. Naging mas etikal ang mga pulisya, mas makatao ang pagtrato sa mga empleyado, at mas may malasakit sa komunidad ang mga proyekto nito. Ngunit ang tunay na puso ng kanyang gawain ay nasa baybayin ng Bagong Araw. Ito ang pangalang ibinigay niya sa maliit, dating natutulog na bayan sa tabi ng dagat kung saan nakatayo ang Hacienda Maligaya. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kita mula sa mineral riches na lupain para itayo ang Bagong Araw Foundation. Nagkaroon ng mga bagong paaralan, isang modernong ospital para sa lahat, at mga livelihood program para sa mga nawalan ng trabaho. Ang dating lupain ng kasakiman ay naging bukal ng pag-asa. Dito,
Sa baybayin ng bagong araw, natagpuan ni Sinag ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi na siya si Ginang de Vera, ang asawang nakakulong sa isang ginintuang hawla. Siya si Ma'am Nagi, ang babaeng kinikilala at iginagalang hindi dahil sa kanyang apelyido o kayamanan, kundi dahil sa kanyang puso. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga pulong, pagbisita sa mga proyekto, at pakikipag-usap sa mga taong tinutulungan ng kanyang foundation. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, isang peklat na hindi na mabubura, ngunit hindi na ito kumikirot. Isa na lang itong paalala ng kanyang katatagan. Isang hapon, habang nag-i-inspection siya ng isang bagong community vegetable garden na proyekto ng foundation, isang pamilyar ngunit halos hindi na makilalang anino ang kanyang natanaw. Sa di kalayuan, may isang lalaking nakapila para sa lingguhang pamamahagi ng libreng pagkain at groceries. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang balat ay sunog sa araw. Ngunit kahit sa layo, kilala ni Sinag ang tindig na yon, ang mga balikat na yon na minsan niyang sinandalan. Silakan, napahinto sa pagtibok ang kanyang puso. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang tamis, ang sakit, ang pagtataksil. Ngunit kasabay nito ay isang damdamin na hindi niya inaasahan. Awa. Nakita ni Diwa na kasama niya ang pagbabago sa kanyang muka at sinundan ang kanyang tingin. Nagi, siya ba yon? Mahinang tanong ni Diwa. Tumangulang si Sinag. Gusto mo bang umalis na tayo? Umiling si Sinag. Hindi, okay lang ako. Pinanood nila si Lakan habang matiyaga itong naghihintay sa pila. Wala na ang ere ng pagiging isang de Vera. Wala na ang yabang. Ang naroon na lang ay isang lalaking pagod. Isang lalaking nagbago dahil sa hirap ng buhay. Nang malapit na ito sa unahan, tila natigilan ito. Nakita siya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng maraming tao. Ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Nakita ni Sinag ang gulat sa mga mata ni Lakan na mabilis na napalitan ng matinding kahihiyan. Agad itong tumalikod, binitawan ang kanyang pwesto sa pila at nagsimulang maglakad palayo na tila gustong lamunin ng lupa. Huminga ng malalim si Sinag. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na hindi para kay Lakan, kundi para sa kanyang sarili. Para sa huling kabanata ng kanyang paghilom. Diwa, pakikuha mo yung isang malaking grocery pack, sabi niya. Ako na ang mag-aabot. Nagi, sigurado ka? Nag-aalalang tanong ni Diwa. Oo, sagot ni Sinag. Isang maliit, ngunit matatag ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sinundan ni Sinag si Lakan. Naabutan niya ito sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa karamihan. Nakaupo ito sa lupa, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Umiiyak ito. Dahan-dahang lumapit si Sinag. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ano pa nga ba ang dapat sabihin? Naramdaman ni Lakan ang kanyang presensya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay pula at puno ng luha. Bulong niya, ang boses ay basag. Patawad. Hindi ko sinasadyang. Hindi ko alam na nandito ka. Inilapag ni Sinag ang grocery pack sa tabi niya. Tumanggap ka man lang sana ng tulong. Mahinang sabi niya. Hindi ko kaya. Sagot ni Lakan, umiiling. Hindi ko kayang harapin ka. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo, ang kahihiyan. Sobra-sobra na. Umupo si Sinag sa damuhan. Ilang pulgada ang layo mula sa kanya. Ang buhay ay mapaglaro, hindi ba? Dati, ikaw ang nagbibigay. Ngayon, ikaw ang tumatanggap. Walang sumagot si Lakan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin.
Bakit ka nandito, Lakan? Tanong ni Sinag, hindi para manghusga, kundi para umunawa. Namatay na si Mama. Sagot niya, ang boses ay halos pabulong na. Ilang buwan na ang nakalipas, inatake sa puso. At ako, wala na akong mapuntahan. Sinubukan kong maghanap ng trabaho, kahit anong trabaho, construction worker, janitor, pero laging may nakakakilala sa akin. Ang pangalang De Vera. Isa na siyang sumpa. Dinala ako ng aking mga paa dito. Siguro dahil ito na lang ang lugar na nararamdaman kong pamilyar, kahit hindi na ako parte nito. Tumingin siya kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng sakit na matagal nang kinikimkim. Kailangan kong sabihin ito, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para may isang bagay man lang akong maitama. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako. Patawad sa lahat. Sa pagiging duwag ko, sa pagiging makasarili ko, sa hindi ko pag-ipaglaban sa'yo, sa pagiging bulag ko sa halaga mo. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko at itinapon ko lang ang lahat. Patawad. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luhang totoo at puno ng pagsisisi. Tahimik na nakinig si Sinag. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang sakit. Matagal siyang hindi nagsalita, nakatingin lang sa malayo. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahinahon. Matagal na kitang pinatawad, Lakan. Nagulat si Lakan. Ano? Pinatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka. Paglilinaw ni Sinag. Pinatawad kita dahil iyon ang kailangan ko para makalaya. Ang galit ay parang isang mabigat na kadena. Lakan. At habang daladala ko yon, hindi ako makakalakad pa sulong, kaya binitawan ko na. Para sa sarili ko. Tumingin siya kay Lakan. Ang pagpapatawad ko ay hindi isang imbitasyon para bumalik ka sa buhay ko. Hindi rin ito isang paraan para makalimutan ang lahat. Ang pagpapatawad ko ay isang pinto. Isang pinto na isinasara ko na sa nakaraan para makapagsimula ako ng bago. At isang pinto na binubuksan ko para sa'yo para makapagsimula ka rin. Inilahad ni Sinag ang kanyang kamay. Hindi bilang isang asawa o isang kasintahan, kundi bilang isang tao sa isa pang tao. Tumayo ka sa sarili mong mga paa, Lakan. Hanapin mo ang sarili mo. Hindi ang dating Lakan de Vera, kundi ang tunay na ikaw. Iyon ang tanging paraan para makahanap ka ng tunay na kapayapaan. Tinanggap ni Lakan ang kamay ni Sinag. Isang maikling hawak lang, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking bagay. Ito ay pagtanggap. Ito ay paglaya. Salamat, Sinag, sabi niya. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Salamat. Tinalikuran na niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Dala ang grocery pack at ang isang bagong bigat. Ang bigat ng pag-asa. Habang pinagmamasdan siya ni Sinag na papalayo, naramdaman niya ang huling hibla ng sakit na tuluyan ng bumitaw sa kanyang puso. Ang paghihilom ay hindi isang madaling proseso. Ngunit sa araw na yon, sa ilalim ng puno ng akasya, sa baybay ng bagong araw, pareho silang nakahanap ng simula. Isang bagong simula na hiwalay sa isa't isa. Ngunit parehong patungo sa liwanag. 5 taon ang lumipas. Ang pangalan ni Sinag Bautista ay hindi na lamang isang pangalan sa mundo ng negosyo. Ito ay naging isang alamat. Isang kwento ng pagbangon na ipinapasa-pasa sa mga kababaihan bilang simbolo ng lakas at inspirasyon. Nakatayo si Sinag sa entablado ng isang malaking economic forum sa Singapore. Sa harap niya ay daan-daang maimpluwensyang leader mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang babaeng dati nasisindak sa simpleng family dinner ay nagsasalita ngayon ng may awtoridad at karunungan. Ang kanyang suot ay isang simpleng Filipiniana blazer, isang pagpapakita ng pagmamalaki sa kanyang pinagmulan. Success is not a destination built on profit margins alone, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit umuukit sa puso ng bawat nakikinig.
True. Sustainable success is an ecosystem. It is an ecosystem where businesses thrive, communities are uplifted, and the environment is protected. Our company, Corona Holdings, now operates on a simple principle. Profit with a purpose. Puso sa bawat proyekto. Nagpalakpakan ng lahat. Ngumiti si Sinag, isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. Ang tagumpay para sa kanya ay hindi na ang paggapi sa mga devera. Iyon ay isang maliit na laban lamang sa isang mas malaking digmaan. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang pagbabagong na idudulot niya sa buhay ng iba. Habang nasa kanyang hotel room kinagabihan, nag-scroll si Sinag sa kanyang tablet. Isang maliit na balita mula sa Pilipinas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maikling obituaryo. Dian Soriano, dating socialite, pumanaw sa edad na 68. Ayon sa balita, namatay itong mag-isa sa isang maliit na apartment. Kinalimutan na ng lipunang dati sili sinamba niya. Walang nakasaad na detalye tungkol sa burol o libi. Napabuntong hininga si Sinag. Hindi galit o saya ang kanyang naramdaman, kundi isang malalim na lungkot. Isang lungkot para sa isang buhay na nasayang sa paghahangad ng maling mga bagay. Isang buhay na natapos sa paraang kinatatakutan nito, ang maging hindi importante. Isinara niya ang balita. Pinatawad na niya si Inang Dian noon pa. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi na galit, kundi ang huling pagluluksa para sa isang taong naging bahagi ng kanyang masakit na nakaraan. Maya-maya, isang social media post mula sa isang sikat na gossip blogger ang lumabas sa kanyang feed. Isang litrato ni Clara Reyes nakakapit sa braso ng isang may edad ng bilyonaryong taga-Europa. Pareho pa rin ang kanyang babangiti. Matamis, perpekto, ngunit walang buhay. Ang caption, "Clara Reyes hits the jackpot again. How long will this one last?" Napailing na lang si Sinag. Si Clara ay mananatiling si Clara. Isang paru-parong palipat-lipat ng bulaklak. Laging naghahanap ng nektar, ngunit hindi kailanman nakakahanap ng hardin na matatawag niyang kanya. Patuloy siyang tatakbo sa isang karera na walang katapusan. Isang karera kung saan ang premyo ay laging nasa susunod na hinto. Pag-uwi ni Sinag sa Pilipinas, hindi na siya sa hacienda Maligaya tumuloy. Ang dating mansyon ay ginawa na niyang isang museo at training center para sa Bagong Araw Foundation. Ang kanyang tahanan ngayon ay isang modernong bahay na gawa sa salamin at kahoy. Nakatayo sa isang maliit na burol sa baybayin ng Bagong Araw. Simple lang ito kumpara sa mansyon, ngunit bawat sulok ay puno ng liwanag at init. Mula sa malawak nitong bintana, tanaw ang bughaw na dagat at ang unti-unting umuunlad na komunidad sa ibaba. Naabutan niya sa terrace ang isang lalaking tahimik na nagkakape habang nakatingin sa karagatan. Si Miguel, isang arkitekto na nakilala niya habang itinatayo ang ospital ng foundation. Sa loob ng 3 taon, naging kasama niya ito hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. Isang pag-ibig na dumating nang hindi niya inaasahan, isang pag-ibig na kalmado, walang drama at puno ng paggalang. "Kumusta ang Singapore?" tanong ni Miguel. Iniabot sa kanya ang isang tasa ng kape. "Maayos naman," sagot ni Sinag. Umupo sa tabi niya at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. "Pero mas masarap pa rin ang kapeng ito." Nagtawanan sila. Sa piling ni Miguel, hindi niya kailangang maging si Sinag Bautista, ang CEO. Siya lang si Nagi, ang babaeng mahilig sa kape, sa dagat, at sa katahimikan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagising na si Sinag. Ito na ang kanyang ritual. Dala ang kanyang tasa ng kape, lumabas siya sa terrace at pinanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Pinagmasdan niya ang baybayin ng Bagong Araw. Ang mga ilaw mula sa mga bahay, sa ospital, sa mga maliliit na negosyo na ngayon ay buhay na buhay. Mula sa sakit at pagtataksil,
Isang buong komunidad ang isinilang. Naalala niya ang lahat, ang sakit, ang luha, ang paghihiganti, at ang pagpapatawad. Ang bawat hakbang sa kanyang paglalakbay ay humubog sa babaeng nakatayo ngayon, payapa at buo. Ang Corona Holdings ay isang pangalan na lang ngayon sa kanyang portfolio. Isang matagumpay na negosyo, umumu. Ngunit hindi na yon ang kanyang mundo. Ang tunay na corona, natutunan niya, ay hindi isinusuot sa ulo. Hindi ito gawa sa ginto o diamante. Ang tunay na corona ay ang paggalang sa sarili na hindi mo hahayaang yurakan ng iba. Ang tunay na corona ay ang kapayapaan ng loob na nagmumula sa pagpapatawad. Ang tunay na corona ay ang kalayaang piliin ang sarili mong kaligayahan. Habang ang unang sinag ng araw ay dumampi sa kanyang mukha, ipinikit ni Sinag ang kanyang mga mata at ngumiti. Isang ngiting puno ng pasasalamat at kapanatagan. Ito ang korona ko, bulong niya sa hangin. Ang korona ng kalayaan at kaligayahan. Ang kwentong ito, mga minamahal naming tagapakinig, ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pagganti ng kasamaan sa kapwa-kasamaan. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa pagbangon mula sa abo ng pait at pagbuo ng isang buhay na mas maganda, mas makabuluhan at mas masaya. Ang pagmamahal sa sarili, pagpapatawad at pagtulong sa kapwa. Iyan ang mga sangkap ng isang buhay na tunay na mayaman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang paglalakbay? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.